At ayun na nga guys, at welcome back again sa ating channel. At syempre, tuloy-tuloy pa rin yung ating pagbablog kahit na medyo mahirap yung content natin. Kasi nga, sa bahay tayo. Ayan. So ngayon, eto na ngayon ang pang 4 days ni Foreman Angelo sa paggagawa ng bahay. So eto na siya ngayon. Ayan, tungtong tayo dito. Meron na siyang poste dito. At dito pa, tingnan natin, check natin. Lahat ng mga poste na yan ay may buhos na doon sa ilalim, yung pinakapundasyon. Yan, tingnan natin. Yan na oh. At eto, may hukay na rin dito, mga ka-budget meal. Sipin nyo na 4 days. Tingin ko naman mabilis yun. Kasi nga yung paghuhukay pa lang dito ay grabe na. Okay? Kasi yung pinakalupa niya ay ito. Ayun, yung kulay black. At etong lupa na to ay nadagdag. Ayan, kasi nga bago ito magpagawa ay nagpatambak muna para may lagayan tayo ng mga buhangin, 'di ba? Graba, etc. etc. At syempre ito rin po yung sinasuggest namin, lalo na kung merong backyard. Kasi ito kasi yung pinaka backyard ito. Yan, ito. Kasi nga kapag hindi muna sila nagpatambak, hindi na makakadaan yung mga mini dump truck dito sa gilid. So ngayon, ang gagawin, itatambak ng mini dump truck doon sa harap. So ngayon, bubuhatin nila yan ngayon papasok. Which is matagal yon mga ka-budget meal, at talo tayo dun sa labor. Lalo na ngayon ang labor dito sa amin ay 500 na per day. Hindi ko lang alam kung 500 din dyan sa inyong lokasyon. Lalo na ito, no? Ito yung pinaka backyard. Imagine niyo kapag wala tong tambak. Doon na nga naman magpapatambak tapos ipapahakot na lang sa tao. Yung isang mini dump, hinahakot ng tao yan. Alam ko, 3 to 4 days, depende sa lakas ng labor nyo. Ayan. Pero minimum nun, minimum tuloy, maximum pala nun ay 1 week. Ibig sabihin kung per day nun ay 500, nako talong-talo na tayo doon mga ka-budget meal. No, kayo na lang mag-compute, 1,000 pa rin yon. Kaya ngayon, mas sinasuggest namin kapag may backyard ay magpatambak muna bago magpahukay. Para ito tapos na to Ito na yun Ito na yung pinakataas na gusto ng may-ari. Okay? Yun yung tip number 1 sa inyo. Pero kung yung pinakabahay niya ay dito lang, sagad na, wag mo na magpatambak, magpahukay muna. Kasi nga mas madali na magtambak sa front. Okay? Ayun yung mga tips. Kasi nga, meron sa akin nagtatanong nun kung ano ba mas maganda, tambak ba o hukay muna. Sabi ko, depende. Kapag walang backyard, ay hukay muna. Pero kung meron backyard, tambak muna. Para hindi na tayo maabala dito sa site. Ayan, tingnan nyo yung mga poste, yung bakal, pantay. Diba talagang diretso. Yan yung pinaka poste. Ngayon check natin dito kung okay ba. Okay, buhos na rin. Bilis. Para sa akin, mabilis na to mga ka-budget meal. Yan, tapos check natin kung okay ba yung bakal natin. Yan, tingnan nyo yung bakal. Naka letter U. Yan, letter U, nakaganon. Yung mga sing-sing. Dito tayo mag-check. Ayan naka letter yung ganto. Yan, dapat mga ka-budget meal pag magpapagawa kayo nakaganon, hindi nakaganon. Yan, iba kasi nakaganto sa nakaganon. Okay. Mas the best yung nakaganto. Para kapag yung semento kumapit dyan, wala nang kalasan mga ka-budget meal, nakalak yan. Okay, ito, nakalak ba? Nakalak siya. Kasi yung iba nakaganon Ayan, nakaganyan. Nakasabay lang sa bakal, which is pwedeng bumuka. Unlike to, nakalak siya. Imagine niyo kapag yan ay binuhusan, ala na. Talaga nandun yung tibay. Kaya ayun bago nga buhos to, at bukas maglalagay na tayo ng mga biga dyan.
Ayan, mga biga-biga. Ayan, no? Pantay na pantay yung mga poste natin, mga ka-budget meal. Okay, at ayun nga, syempre marami nga po mga nagtatanong kung po pwede po bang gumawa sa inyo si Foreman Angelo. Sad to say, dito lamang po siya gumagawa ngayon for now sa Bulacan. Di naman po natin masabi, baka lumabas din ng Bulacan kapag lumawak na yung business. Ayun. So meron din tayong mixer. Napakalaking tulong ito kapag nagpapagawa ng bahay. Kasi nga yung semento ay talagang halong-halo, di ba? Unlike yung pinapala-pala, okay din naman. Kaya lang mas okay din to. Mas okay na okay to. Recommended lalo na sa mga buhos-buhos. Recommended to para maiwasan natin yung ampaw. At syempre pag meron kayong mixer, dito tayo, wala tayong dadaanan dun eh. Kailangan nyo ng parang malaking ito malaking parang planggana. Plastic yan, heavy duty. Kasi after do sa mixer, ibubuhos dyan para walang sayang, mga ka-budget meal. As you can see, wala tayong nakakalat na semento eh, na tumpok-tumpok dyan sa lupa. Kasi nga kapag kayong semento ay dito lang natin binuhos, sayang yung mga matitira. Okay? Sayang yung mga babaon dyan sa lupa. Sayang naman yun. Okay? Ito ay 4 by 12. 4 meters by 12. Yan yung sukat. 48 square meter to. Okay? Kaya nga abang-abang tayo, mga ka-budget meal. Maganda to. Maganda. Okay? Abangan natin yung mga ginagawa rito. At yun nga, syempre update na lang ako. Siguro ito na lang yung pinaka part 2 para tipid-tipid din naman. Tipid na tayo sa vlog kasi from part 1, ito na yung part 2 natin. Okay? Mas mabilis. So ngayon, update ako sa inyo ulit bukas. Baka mag live stream tayo habang gumagawa si Foreman Angelo para kung meron kayong mga katanungan, live nating masasagot. Okay? Ayan, set natin bukas. Set natin bukas habang gumagawa sila. Siguro mga around tanghali na para hindi naman ganun ka-busy. Kasi kapag umaga, alam nyo naman, busy yan. Okay? Pagka medyo tanghali na, yan na. Yung tipong malapit na mag-break time. Okay? Yun lang, mga ka-budget meal, at see you ulit sa next vlog. Nag-update lang ako dito. 48 square meter na modern house. Yun lang, salamat. Bye.